Ang kristal na chandelier sa itaas ng marmol na foyer ay kumurap nang pumasok ako sa pasukan ng mga katulong. Ang lumakong sapatos na pang-ehersisyo ay umuga sa sobrang kinis ng sahig na aninag ko pa ang pagod kong sarili. Una kong naamoy ang mabangong samyo, mamahaling katad, matandang kahoy, at isang bangong bulaklak na hindi ko matukoy. Marahil galing sa mga bulaklak na mas mahal pa kaysa sa buwan ng renta ko. Nanlalamig ang mga daliri ko habang mahigpit kong hinahawakan ang aking resume. Nalukot na ang papel dahil sa paulit-ulit kong pagtiklop at pagbuka ng 2 beses habang nasa bus papunta rito. Hindi ako dapat narito. Hindi ito ang mundo ko. Tinawagan ako ng ahensya ng trabaho noong umaga. Aligaga ang tono nila. Halos desperado. Kailangan namin ng tao agad. Mahigpit ang pamilya. Pero napakaganda ng sahod. Ang napakaganda ng sahod ay nangangahulugang sa wakas makakabili na ako ng gamot ng nanay ko nang hindi na kailangang pumili sa pagitan yun at ng kuryente. Ang bukod tangi ay maaaring, baka nga, makapagsuot na ako ng sapatos na walang butas sa talampakan. Ikaw sigurong si Binibining Harper. Ang boses ay mula sa isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng makintab na itim na uniforme, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng damit ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, at nakita kong pumayat ang kanyang mga labi sa halos hindi matagong pagtanggi. Sumunod ka agad. Ayaw maghintay ni Ginoong Salvator. Lumundag ang puso ko sa dibdib habang sinusundan ko ang pagklik ng takong niya sa mga pasilyong pinalilibutan ng mga pinturang karapat-dapat sa mga museo. Lahat ng bagay ay sumisigaw ng kayamanan. Ang uri na hindi lang bumubulong, kundi umaugong. Ang uri na ginagawang hindi nakikita ang mga taong katulad ko. Napatigil kami sa labas ng isang pintong gawa sa madilim na mahogani. Ang babae, si Mrs. Chen, ay kumatok ng 2 beses eksakto at kontrolado. Pumasok ka. Malalim ang boses mula sa loob, may aksenting Europeo na hindi ko matukoy. May bigat ito, ang uri ng autoridad na kusang nagpapatuwid sa iyong gulugod. Napakalawak ng opisina, puro madilim na kahoy at katad na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakaharap sa isang hardin na mukhang propesyonal ang nag-aasikaso. Ngunit halos hindi ko namalayan ang dekorasyon. Nakatuon ang pansin ko sa lalaki sa likod ng mesa. Hindi siya agad tumingin pataas. Nanatili ang kanyang pokus sa mga dokumentong nasa harap niya. Hawak ng isang kamay, ang panulat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kotse ko kung nagkaroon man ako noon. Nakasuot siya ng charcoal na Amerikana na akmang-akma sa kanya na parabang ito ay tahi mismo sa katawan niya at ang tela ay sumasalamin sa liwanag habang siya ay gumagalaw. Kahit nakaupo, napansin kong matangkad siya. Malapad ang balikat, at may presensyang sumisipsip ng hangin. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga mata, nakalimutan kong huminga. Madilim ang mga mata, halos itim, na pinalilibutan ng makakapal na pilik mata na hindi dapat matagpuan sa isang lalaki. Ang kanyang mukha ay puro matutulis na anggulo. Matibay ang panga na may anino ng bagong tubong balbas, mataas ang mga pisngi, at ang ilong ay tila minsang nabali at naghilom ng bahagyang baluktot. May isang peklat, payat at maputla na umaabot mula sa kaliwa niyang kilay hanggang sa noo. Hindi siya maaring mas matanda sa 35, ngunit ang mga mata niya ay mukhang matanda na parabang nakakita na ng mga bagay na nagpapaluma sa kaluluwa ng mas mabilis kaysa sa kaya ng panahon. Miss Harper. Binigkas niya ang pangalan ko na parabang tinitikman ito, sinusubok kung ano ang pakiramdam sa kanyang bibig. Mas bata ka kaysa sa inaasahan ko, 24 ako. Mas mahina kaysa sa inaasahan ko ang boses ko pero may karanasan ako. 3 taon sa pamilyang Morrison at bago iyon, hindi ko pinapansin ang karanasan mo. Inilapag niya ang panulat niya nang may sinadyang pagkamaingat. 5 taong gulang ang mga anak kong babae. 8 buwan na silang hindi nakakatulog ng tuloy-tuloy sa gabi. 7 yaya na ang tumigil. Ang huli ay umalis na umiiyak. Sumandal siya sa kanyang upuan at nasilayan ko ang isang madilim na bagay sa ilalim ng kwelyo niya. Tattoo marahil. Sabi ni Mrs. Chen, desperado kang kailanganin ang trabahong ito. Totoo ba yan na mula ang mga pisngi ko? Ang kahihiyan sa paglalantad ng aking desperasyon ay nagpasakit sa aking mga mata. Ngunit pinilit kong tapatan ang kanyang tingin. Oo, mabuti. May sumilay na tila pag-apruba sa kanyang mukha. Ang mga taong desperado ay hindi basta-basta sumusuko. Ang sahod ay 15,000 kada buwan. Maninirahan ka rito. Hindi ka aalis ng ari-arian ng walang pahintulot. Hindi ka magtatanong tungkol sa negosyo ko. Hindi ka makikipag-usap sa kahit kanino tungkol sa pamilyang ito
Naintindihan mo ba? 15,000. Napalipad ang isip ko sa dami ng halaga. Mas malaki iyon kaysa sa kinita ko sa loob ng 6 na buwan sa huling trabaho ko. Malinaw na malinaw. Nasa itaas ang kambal, sina Sofia at Isabela. Nandoon, tumigil siya. At sa unang pagkakataon, nakita kong may nabiyak sa hindi matatagos na balat kayo niya. Pagod marahil o pagkabigo, mahirap sabihin. Namatay ang ina nila 2 taon na ang nakalipas. Mula noon, nagkakaroon sila ng problema. Tumindi ang kabagbag ko. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ninyo, nakakunot ang panga niya. Huwag mo na kaming pakitaan ng simpatiya. Kaya mo ba silang asikasuhin o hindi? Susubukan ko. Hindi sapat ang pagsubok. Tumayo siya at kinailangan kong itulak ang ulo pabalik para makipantay sa mata niya. Hindi bababa sa 6'3" ang taas niya, baka mas matangkad pa. At nang malapitan, naamoy ko ang pabango niya. Madilim at mamahaling halimuyak na may bahid ng sidar at usok. Magtatagumpay ka, Miss Harper, hindi opsyon ang pagkabigo sa bahay na ito. Nakabitin sa hangin sa pagitan namin ang banta, hindi nasabi pero nauunawaan, lumitaw si Mrs. Chen sa pintuan na parabang tinawag ng telepatiya. Ipapakita ko sa kanya ang nursery. Nang lumingon ako para umalis, pinigilan ako ng boses niya. Miss Harper. Lumlingon ako. Tinitigan ako ng kanyang maiitim na mga mata nang may tindi na nagpamangilabot sa balat ko. Huwag mo akong pabiguin, nasa 2 palapag ang nursery, lampas sa iba pang mga pasilyo, at higit pang patunay ng nakaluluhong kayamanan. Binuksan ni Mrs. Chen ang pinto upang ilantad ang isang silid na parabang pangarap ng isang prinsesa. Mga canopy bed na may kurtinang seda. Mga laruan na marahil mas mahal pa kaysa sa kotse kung wala naman. Mga pader na may mural ng mga kastilyo sa mga kwentong pambata. At sa gitna ng kasakdalang ito, nakaupo sa sahig ang 2 magkamukhang batang babae na napapaligiran ng mga punit-punit na libro at mga sirang manika. Taglay nila ang madilim na mata ng kanilang ama at buhok, na kulot na umaabot sa kanilang mga balikat. Nakaputing pantulog silang magkapareho, na may mantsa ng tila pintura o pagkain. Nang tumingin sila sa akin, hindi ko nakita ang inosenteng dapat mayroon ang mga bata. Sa halip nakita ko ang pagkamapagkalkula, pagtataya at hamon. Isa pa, sabi ng babaeng nasa kaliwa, Sofia o Isabela? Hindi ko matukoy. Hindi rin ito magtatagal. Hindi naman sila tumatagal. Sumang-ayon ang kapatid niya. Sabay silang nagsalita, tinatapos ang mga pangungusap ng isa't isa sa paraang nakakakilabot. Humubo si Mrs. Chen. Mga babae, ito si Miss Harper. Siya na ang mag-aasikaso sa inyo mula ngayon. Inaasahan kong magpapakabuti kayo. Hindi sila umimik. Tinitigan lang nila ako ng kanilang nakakabahalang madilim na mga mata. Iiwan na kayo para magpakilala kayo. Sinabi ni Mrs. Chen at narinig ko ang ginhawa sa kanyang boses habang halos tumakas na siya. Nagsara ng may kalansing ang pinto at ako na lang ang naiwan kasama nila. Hi, sabi ko habang pilit nang ngumingiti. Pwede ninyo akong tawaging Emma. Anong pinaglaruan ninyo? Hindi kami naglalaro, sabi ng isa sa kanila. Winasak kami. Ang isa naman ay tumawa ng malambing, isang tunog na hindi bagay sa mukha niyang parang anghel. Umiiyak ang huling yaya nang pinutol-putol namin ang paborito niyang damit. Gusto niyo bang makita ang gunting namin? Dapat natakot ako. Anumang matinong tao ay matatakot. Pero nang tiningnan ko ang 2 batang babaeng ito na nawalan ng ina, na halatang humihingi ng tulong sa tanging paraan na alam nila, nalungkot lang ako. Sinabi sa akin ng tatay niyo na hindi kayo mahimbing matulog, sabi ko, habang umuupo sa sahig sa tapat nila. Nang makita ko sila ng malapitan, kitang-kita ko ang madilim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata at ang pagkaputla ng kanilang balat. Bakit hindi? Nagpalitan sila ng tingin, may isang tahimik na komunikasyon na nagdaan sa pagitan nila. Ang mga halimaw. Si Sofia, hula ko dahil sa bahagyang mas maliit na peklat ng kapanganakan malapit sa kanyang tainga, ang mahinahon na nagsalita. Dumarating sila kapag madilim. At si Mama, bulong ni Isabela. Naririnig namin siyang umiyak. Nanigas ang lalamunan ko. Pasensya na sa mama ninyo. Paumanhin na ang lahat, sabi ni Sofia, tumitigas ang boses. Pero hindi siya ibabalik ng paumanhin. Ginugol ko ang susunod na oras sa pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit nanatili silang malayo, magagalit. Sinusubok ako sa maliliit na kalupitan. Ibinuhos ang tubig sa cardigan kung sira-sira na, hindi sinasadyang tinatapakan ng paa ko, naguutos at saka nagbabago ng isip sa sandaling susunod ako. Pagdating ng gabi at nang dalhin ni Mrs. Chen ang kanilang hapunan,
pagkain na tinanggihan nila. Pagod na ako, pero hindi ako umalis. Naupo ako kasama nila, nagbabasa ng mga kwentong pinagkunwari nilang hindi pinapakinggan, nag-aalok ng aliw na pinagkunwari nilang hindi nila kailangan. Nang dumating ang oras ng pagtulog, doon nagsimula ang tunay na laban. Hindi kami matutulog, ani Isabela. Hindi kami kailanman natutulog. Kailangan ninyong matulog, sabi ko ng mahinahon. Pilitin mo kami, hamon ni Sofia. Hindi ko sila pinilit. Sa halip, pinahina ko ang ilaw hanggang sa naging malambot at gintong-ginto ang liwanag sa silid at nagsimula akong kumanta. Isang himig pampatulog iyon na inaawit ng aking ina sa akin bago ang kanser, bago nagkagulo ang lahat. Hindi perpekto ang boses ko pero tapat ito. Tumahimik ang kambal. Nakita kong bahagyang lumambot ang kanilang matitigas na postura. Kumaawit ako hanggang sa sumakit ang lalamunan ko. Hanggang sa ipinakita ng orasan na lampas na sa hating gabi. Lumubog ang kanilang mga mata, pilit na nanatiling bukas at muling lumubog. Sa wakas nakatulog na sila. Sumandal ako sa pader sa pagitan ng mga kama nila. Puno ng ginhawa ang buong pagkatao ko, nagawa ko na. Isang gabi na at natutulog na sila. Siguro ay nakatulog din ako dahil nagising ako sa tunog ng sigaw. Parehong nakaupo ng tuwid sa kanilang mga kama ang dalawang babae, sumisigaw ng magkasabay ng perpekto. Ang kanilang mga mukha ay tila maskara ng takot. Tumakbo ako papunta sa kanila. Sinusubukang aliwin sila pero hindi sila maaliw. Naipit sa isang bangungot na hindi ko maabot. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Siya ang pumuno sa pasukan, nakasuot pa rin ng pantalon ng suit. Pero ngayon ay bahagyang nakabukas ang kwelyo ng kanyang kamisa na nagpapakita ng mas malaking bahagi ng madilim na tattoo na iyon. Mukha itong pakpak o baka mga apoy. Magulo ang kanyang buhok at ligaw. Ang tingin ng kanyang mga mata sa tila panik, bago muling bumalik ang kanyang maskara. Anong ginawa mo? Nakamamatay ang katahimikan ng boses niya. Wala. Bigla na lang silang sumigaw. Tumawid siya sa silid sa 3 hakbang, niyakap ang 2 batang babae ng may lambing na tila imposible sa isang lalaking napakadelikado. Kumapit sila sa kanya, umiiyak at bumulong siya sa kanila sa isang wikang hindi ko maintindihan. Marahil Italyano. Unti-unti ang kanilang mga sigaw ay naging mga hikbi. Lumabas, sabi niya sa akin, nang hindi tumitingin. Tumakbo ako noon sa maliit na silid na ipinakita sa akin ni Mrs. Chen kanina. Kabang mabilis ang tibok ng puso ko. Nabigo ako. Sa unang gabi pa lang, nabigo ako. Inaayos ko na ang aking mga kahabag-habag na gamit nang bumukas ang pinto ko ng walang katok. Nakatayo siya roon, sinasakop ang buong kwadro. At bigla kong napagtanto na nakikita ko ang shoulder holster na suot niya sa ilalim ng braso. Isang baril. May baril siya, syempre naman. Natulog na naman sila, sabi niya. Iba na ang boses niya ngayon, magaspang dahil sa pagod. Pinatulog mo sila ng una, walang ibang nakagawa niyan sa loob ng buwan. Pero hindi mo kasalanan ang mga bangungot. Nananaginip sila niyan gabi-gabi. Minsan pa. Pinaikot niya ang kamay sa buhok niya at nakita kong nanginig ng bahagya ang mga daliri niya bago niya ito pinagsama sa kamao. Mananatili ka hanggat ayaw mong sumuko. Ayaw kong sumuko. Mabuti. Lumiko siya para umalis, saka siya huminto. Anong ginawa mo para matulog sila noong unang beses? Kinanta ko sila. May kumislap sa mga mata niya. Gulat siguro. O sakit. Dati ina nila ang kumakanta. Ani niya habang nakakunot ang panga. Huwag kang huminto. Ano mang ginagawa mo, huwag kang huminto. Umalis siya at narinig ko ang pag-click ng kandado sa pasilyo. Maraming kandado. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, mabilis ang takbo ng isip ko. Anong klaseng lalaki ang nangangailangan ng ganoong karaming seguridad sa sarili niyang bahay? Anong klaseng buhay ang nagpabigat at nagdulot ng ganoong pinsala sa 2 batang babaeng 5 taong gulang? Naging tahimik ang bahay, sa paligid ko puno ng kaluskos at bulong. At sa isang sulok ng kadiliman, may narinig akong mga boses ng lalaki na nagsasalita ng mahina at tila may pinag-uusapan na mahalaga. Hindi ito isang normal na tahanan. Wala rito ang normal, pero sa halagang 15,000 kada buwan para sa gamot ng nanay ko at para may matirahan ako, mananatili ako. Pagpupursigihan kong pagtakbuhin ito. Wala akong ibang pagpipilian. Ang hindi ko alam, habang unti-unti akong nakatulog ng hindi payapa, ay nagdesisyon na pala tungkol sa akin ang lalaki sa kabilang silid, ang lalaking may madilim na mga mata at mas madilim pang mga lihim. Hindi ko lang alam kung ano iyon. Naghalo-halo ang mga araw sa isang ulap ng pagod at maliliit na tagumpay.
Patuloy akong sinubok ni na Sofia at Isabela, tinatago ang mga gamit ko, tinatanggihan ang pagkain, sumisigaw sa hindi tamang oras. Pero tuwing kakanta ako sa gabi, sa huli ay sumusuko rin sila sa antok. Minsan 1 oras lang bago dumating ang bangungot, minsan naman sa mga biyayang gabi ay 3 o 4. Natutunan ko ang kanilang mga gawi. Si Sofia ang pinuno, siya ang nag-aayos ng kanilang paghihimagsik. Sinunod naman siya ni Isabela pero mas malambot siya, mas madaling bumigay. Nalaman kong mahilig sila sa strawberries pero kinamumuhian nila ang lahat ng bagay na berde, na kaya nilang isaulo ang buong aklat mula sa memorya. Na palagi silang nagguguhit ng larawan ng kanilang ina ng paulit-ulit. Laging pareho ang imahe. Isang babaeng may maitim na buhok na nakatayo sa pintuan. Palaging naglalakad palayo. Nabibiyak ang puso ko sa tuwing bihira kong makita ang kanilang ama. Siya ay parang anino sa bahay na lumilitaw sa mga hindi karaniwang oras. Palaging napapaligiran ng mga lalaking naka-dark suit na nag-uusap ng mahinahon. Minsan naririnig ko siya, kasama ang mga batang babae sa umaga bago ako magising. Ang malalim niyang boses ay banayad sa paraang tila imposible. Pero kapag nakikita niya ako, nanginginig ang kanyang ekspresyon at hindi na mabasa. Para sa kanya, kasangkapan lang ako, isang katiwala, wala nang iba pa. Hanggang sa ika-4 na gabi, nasa silid-bata ako at nagbabasa sa kambal nang bumukas ang pinto. Nakatayo siya roon na nakasuot ng isa na namang perpektong ternong Amerikana Navy ngayon, na may malinis na puting kamiseta na tila nagpapasilay sa kulay olibaniyang balat. Pero ang mga mata niya ang tumama sa akin. Iba ang itsura nila, pagod, halos tao na. Lumabas na kayo, sabi niya sa mga batang babae, malambing pero matatag ang tono. Kailangan kong kausapin si Miss Harper. Nangitid ang mga mata ni Sofia. Bakit? Dahil sinabi ko. Walang galit sa boses niya, puro autoridad. Pumunta kayo sa silid paglalaro. Si Marco ang magbabantay sa inyo. Nagpalitan ng isa nilang tahimik na komunikasyon ang kambal bago sila bumaba sa kama. Habang dumaraan sila sa kanilang ama, hinaplos niya ang ulo ng bawat isa ng may lambing na nagpahapdi sa dibdib ko. Tumigil si Isabela, lumingon sa akin na tila may pag-aalala. Ayos lang, tiniyak ko sa kanya, kahit na nanlalatig ang puso ko. Nang wala na sila, isinara niya ang pinto. Napakalakas ng tunog ng pag-ikid ng kandado sa biglaang katahimikan. Ginoong Salvatore, kung tungkol ito kay Dante, lumapit siya at naamoy ko muli ang bango niya. Sedro at usok at isang bagay na natatangi sa kanya. Ako si Dante. Halos 1 linggo ka na rito. Mas matagal ka nang tumagal kaysa kanino man. Pwede mong gamitin ang pangalan ko. Dante, inulit ko na para bang banyaga ang mga pantig sa dila ko. Umupo siya sa gilid ng kama ni Sofia at ang payak na kilos ay tila mali. Na para bang pinapanood mo ang isang panther na pilit na maging palakaibigan. Mas mahimbing na ang tulog nila. Hindi pa rin maayos pero mas mahimbing. Sabi ni Mrs. Chen, mas marami na silang kinakain, mas kaunti ang pag-aaway. Mababait silang mga batang babae, maingat kong sinabi. Masakit lang sa kanila, lahat ay nasasaktan. Patag ang boses niya, hindi lahat ay sumisira ng mga bagay. 5 sila, nawalan sila ng ina. Paano pa nila ipapahayag? Huwag! Ang salitang iyon ay tumusok na parang labaha. Huwag mong psychoanalisahin ang mga anak kong babae. Binabayaran kita para alagaan sila, hindi para ayusin sila. Namula ang mga pisngi ko, pasensya na. Hindi ko ibig sabihin, may awa ka. Pinagmasdan niya ako ng mga madilim at hindi mababasang mata niya. Delikado. Sa bahay na ito, sa buhay na ito, kahinaan ng awa, hindi ako naniniwala diyan. Kung ganoon, inosente ka. Tumayo siya at kinailangan kong itaas ang leeg para makipagtitigan. Pero baka iyon ang kailangan nila. Isang taong naniniwala pa rin na maililigtas ang mga tao. Lumapit siya sa pinto pero nakuha ko ang boses ko bago pa siya makalabas. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tumigil siya, nakahawak sa doorknob. Pwede kang magtanong. Baka hindi ako sumagot. Ang mga kandado, ang mga taong may baril, ang paraan ng pagsasalita at pagbulong ng lahat. Huminga ako ng malalim. Ano ang pinoprotektahan mo sa kanila? Sa mahabang sandali, wala siyang sinabi. Nang sa wakas ay humarap siya sa akin, ang ekspresyon niya ay tila inukit sa bato. Lahat. Lahat ng tao. Gusto akong kunin ng mundo, Miss Harper. Ang mga anak kong babae ang tanging natitira sa akin na mahalaga. Susunugin ko ang lungsod na ito hanggang maging abo bago ko hayaang may makasakit sa kanila. Ang tindi ng boses niya ay nagpanginig sa akin. Hindi ito pabula. Seryoso siya sa bawat salita. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Nagpatuloy siya habang lumalapit hanggang makita ko ang gintong bahid sa madilim niyang mga mata. Kung gusto mong manatili sa isang bahay kasama ang lalaking katulad ko,
Isang lalaking papatay ng walang pag-aatubili para protektahan ang sa kanya. Dapat natakot ako. Sumigaw sa akin ang bawat likas na kutob na tumakas. Pero naisip ko sina Sofia at Isabela, ang paraan ng pagkakakapit nila sa isa't isa habang natutulog. Ang mga bangungot na nagpapatigil sa kanila sa pagsigaw. Gusto kong manatili, bulong ko. May kumislap sa kanyang mukha. Pagkabigla. Marahil ay pagsang-ayon. Tapos itigil mo ang pagtatanong, gawin mo lang ang trabaho mo. Panatilihin silang ligtas at mahimbing ang tulog at wala tayong magiging problema. Umalis siya at bumagsak ako sa kama. Biglang nanlambot ang mga binti ko. Noong gabing iyon matapos kong kantahan ang mga batang babae hanggang sa makatulog sila, hindi ako makapayapa. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, dahan-dahan sa madilim na bahay, nakaratang na sa gabi ang mga tauhan at nakasakal ang katahimikan. Pauwi na ako sa itaas nang may narinig akong mga boses mula sa likod ng isang nakasaradong pinto. Ang silid pag-aaral ni Dante. Wala akong pakialam sa gusto ni Rosie. Hahawakan niya ulit ang padala ko at ako mismo ang maghahatid ng ulo niya sa ama niya. Boses ni Dante malamig at nakamamatay. Boss, kung kikilos tayo laban sa pamilyang Rosie, isa pang boses lalaki nag-aalala. Pagkatapos kumilos tayo, hindi ako nakikipagtawaran sa mga magnanakaw, dapat ay nagpatuloy na lang ako sa paglalakad, dapat ay tumakas na lang ako pabalik sa silid ko pero nanatili akong nakatayo at hindi makagalaw. Napadikit ang kamay ko sa bibig ko, mga padala, mga pamilya, hindi lang ito kayamanan, iba ito ng lubos. Ano naman ang tungkol sa babae, sa yaya? Iba na namang boses ngayon, magaspang. May tinatanong siya, iniulat ni Mrs. Chen. Wala namang importanteng tinatanong si Emma. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko, sa unang pangalan ko, ay nagpamanggas sa balat ko. Mahalaga sa kanya ang mga anak kong babae. Iyon lang, siya ay isang panganib. Marami na siyang nakikita niya ang pinapayagan kong makita niya. Bumaba ang boses ni Dante sa isang mapanganib na tono. At hindi siya ang iyong alalahanin. Maliwanag ba, Marco? Napakalinaw, boss. Tumakbo ako noon, ang puso ko ay nasa lalamunan. Umaakyat ng hagdan ng 2 sa isang beses. Nakarating ako sa silid ko at sinara ko ang pinto, inilapat ko ang likod ko rito habang sinisikap kong makahinga. Ano ba ang aking pinapasok? Unti-unti kong nauunawaan ang lahat. Ang mga armas, ang seguridad, ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tao kay Dante na may halo ng takot at paggalang. Ang basta-bastang pagbanggit sa mga pamilya at padala. Hindi lang mayaman si Dante Salvatore. Delikado siya, makapangyarihan at malamang kriminal. At ako ay nakatira sa bahay niya, nag-aalaga sa kanyang mga anak. Dapat ay tumigil ako. Dapat ay tumakas ng pinakamalayo at pinakamabilis. Pero dahil sa 15,000 kada buwan, sa mga bayarin ng nanay ko, at sa 2 batang babae na nangangailangan ng kahit sino man lang na magpakita ng kabutihan sa kanila. Nahuli ako isang kulungan na iba kaysa sa kahirapan, pero kulungan pa rin. Hindi ako makatulog ng mahimbing nung gabing iyon, hinahabol ng mga panaginip tungkol sa madidilim na mata at mas madilim pang mga lihim. Kinabukasan, may nakita akong sobre na nakasuksok sa ilalim ng pinto ko. Nasa loob nito ang pera, ang sahod ko para sa unang linggo kasama ang bonus at isang sulat na gawa sa matitigas at angguladong sulat kamay. Para sa gamot ng nanay mo, huwag mong akalaing hindi ko alam kung bakit ka talaga nandito. Nanginig ang kamay ko habang hawak ko ang pera. Inusisa niya ako. Siyempre, ginawa niya iyon. Ang taong katulad niya ay hindi nag-uupa ng mga estranghero nang hindi alam ang bawat detalye ng kanilang buhay. Dapat sana ay nakakaintriga iyon. Dapat sana ay napagalitan ako. Sa halip, pakiramdam ko ay nakilala niya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, may nakapansin sa aking pakikibaka at kumilos. Nakita ko siya sa opisina niya noong hapon na yon. Pagkatapos matulog ng mga kambal, kumatok ako, naghintay sa magaspang niyang pumasok, saka pumasok. Nakatelepono siya, mabilis mag-Italyan, pero nang makita niya ako, itinuro niya ang isang daliri. Naghintay ako, pinagmasdan ang silid na halos hindi ko napansin noong una naming pagkikita. Ang mga estante na puno ng mga librong may katad na pabalat, ang mga pintura, orihinal marahil, at ang maliit na larawan sa mesa niya na bahagyang nakatago, ay siya at ang isang babae na tiyak na ina ng kambal. Maganda siya. May itim na buhok at tumatawa na nakapture habang umiikot sa tila isang hardin. Mas bata siya sa larawan, hindi gaanong mukhang inukit sa granito. Masaya. Binata Harper. Bumalik ako sa sarili nang marinig ko ang boses niya. May problema ba? Gusto kitang pasalamatan para sa paunang bayad at sa dagdag, hindi ito kawanggawa.
Inilapag niya ng maingat ang telepono. Kailangan kong magpokus ka. Ang mga empleyadong nag-aalala ay nagkakamali. Isipin mo na itong pamumuhunan para sa kapakanan ng anak kong babae. Gayunpaman, salamat. Tumango siya ng isang beses na para bang tinatanggihan ang pasasalamat ko. Kumusta sila ngayon? Mas mabuti. Pinayagan akong ipulido ni Sofia ang buhok niya kaninang umaga. Tinanong ni Isabela kung maaari kaming maghurno ng cookies. May lumambot sa kanyang ekspresyon nang saglit na muntik ko nang hindi mapansin. Dati naghahurno ang kanilang ina kasama sila. Hindi niya tinapos. Hindi na rin naman kailangan. Maaari kong ituro sa kanila ang mga resipi niya. Tahimik kong inalok. Kung gusto mong malaman ni Mrs. Chen, hindi. Matalim ang salita sa kalumambot. Pero salamat, isang nakakailang katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Dapat umalis na ako, dapat bumalik na ako sa aking mga tungkulin. Sa halip narinig kong tanungin ko siya, ano ang pangalan niya? Ang ina nila, nanginginig ang panga niya. Sa isang sandali akala ko hindi siya sasagot. Tapos, Lucia. Lucia ang pangalan niya. Ang ganda naman. Maganda siya. Kinuha niya ang larawan, hinahaplos ng hinlalaki niya ang gilid nito. Sobrang bait niya para sa isang lalaking katulad ko. Masyadong dalisay, masyadong mabait. Nagkita ang tingin namin at nakita ko roon ang sariwang kirot. Pinatay siya ng mundong ito, ng aking mundo. At araw-araw nakikita ko siya sa mukha ng aking mga anak at alam kong nabigo akong protektahan siya. Nangilabot ang lalamunan ko. Hindi mo kasalanan, hindi mo alam iyan, wala kang alam tungkol sa nangyari. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, hindi. Inilapag niya ang litrato at muling bumagsak ang maskara sa kanyang mukha. Bumalik ka na sa iyong mga tungkulin, Miss Harper. Tapos na ang usapang ito. Umalis ako, ngunit nanatili sa akin ang kanyang kirot na parang usok. Nang gabing iyon, habang inihahanda ko ang kambal para matulog, hinila ni Isabela ang aking manggas. Emma, gusto mo ba ang papa namin? Natigilan ako sa tanong. Hindi ko siya gaanong kilala. Malungkot siya, wika ni Sofia ng direkta. Palagi siyang malungkot. Mula nang mamatay si Mama, napakahirap magmahal ng isang tao, maingat kong sinabi. Sa tingin mo ba magiging masaya siya muli? Hinalughog ng maitim na mga mata ni Isabela, nakahawig ng kay ama, ang akin. Naalala ko ang mukha ni Dante nang hawak niya ang larawang iyon. Ang hilaw na paghihirap doon. Sa tingin ko masaya siya kapag kasama niya kayong dalawa. Kayo ang buong mundo niya, nagpalitan ng tingin ang kambal. Narinig namin siyang nakikipag-usap kay Marco. Bumuntong hininga si Sofia habang nakatingin sa pinto para masiguro na nakasara ito, sabi niya. Iba ka. Espesyal. Natigil ang pintig ng puso ko. Sigurado akong ang ibig niyang sabihin, hindi niya kailanman pinag-uusapan ang mga yaya. Naputol si Isabela. Pero pinag-uusapan kanya. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Dante at sa ekspresyon niya, narinig niya ang kahit bahagi ng usapan. Mga babae, matulog na kayo. Nagmadali silang sumiksik sa ilalim ng kumot nang walang pagtutol at napagtanto kong nakahawak pala ako ng hininga. Miss Harper, isang salita. Sa pasilyo sinundan ko siya palabas. Mabilis ang tibok ng puso ko. Isinara niya ang pinto sa likuran namin at nakatayo kami sa mahinang ilaw na pasilyo. Sapat na ang lapit namin para makita kong kumikibot ang kalamnan sa panga niya. Ano nga ba talaga ang sinasabi sa iyo ng mga anak ko? Mahinahon at kontrolado ang boses niya pero narinig ko ang panganib sa likod nito. Wala. Mga bata lang sila. Nag-i-imagine lang sila. Naiintindihan nila ng mali ang usapan ng matatanda. Lumapit siya at napadikit ako sa pader. Inalagay niya ang isang kamay sa tabi ng ulo ko. Yumuko siya hanggang magkapantay ang mukha namin. Kung may naiisip ka man dahil sa kanila, kailangan mong kalimutan iyon kaagad. Wala akong naiisip. Mas nanginig kaysa sa inaasahan ng boses ko. Ginoong Salvatore Dante, tagapag-alaga lang ako. Alam ko ang aking lugar. Ikaw ba? Hinanap ng kanyang madilim na mga mata ang akin at hindi ko mabasa ang emosyon doon dahil hindi mo ako tinitingnan tulad ng ibang tauhan. Hindi ka sapat na natatakot. Baka dapat ako, oo dapat ikaw, pero hindi siya umatras. Kung tutuusin, lalo pa siyang lumapit at naramdaman ko ang init na sumisigaw mula sa kanyang katawan. Hindi ako mabuting tao, Emma. May mga nagawa ako na magpapatakbo sa iyo ng sumisigaw. Ang dugo sa aking mga kamay. Pinigilan niya ang sarili, nangingilid ang panga. Dapat takot na takot ka sa akin.
Sinisikap mo ba akong takutin na lumayo? Sinisikap kitang panatilihing buhay. Lumipat ang kamay niya mula sa pader para salapuin ang mukha ko. Ang hinlalaki niya ay dumampi sa buto ng pisngi ko ng nakakabiglang lambing. Dahil kung malalaman ng mga kaaway ko na nagiging mahalaga ka sa akin, gagamitin ka nila para saktan ako. At hindi ko kayang mawala ka. Namangha ang boses niya. Hindi ko na kaya pang mawalan ng iba pa. Nanlambing ang pag-amin sa pagitan namin, hilaw at tapat. Hindi ako mahalaga sa iyo, bulong ko. Ako lang. Hinawakan ng hinlalaki niya ang labi ko, pinapatahimik ako. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ka para sa akin. Wala kang ideya. Pagkatapos ay nawala siya. Naglakad siya ng mabilis sa pasilyo. Iniwan akong nanginginig sa tabi ng pader. Dinampi ko ang mga daliri ko sa labi ko kung saan nakapatong ang hinlalaki niya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Delikado ito. Baliw ito. Pero hindi ko na maitatanggi ang katotohanan. Nahuhulog ako sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na pantay na nakakatakot at nakakapanabik sa akin at wala akong ideya kung paano itigil. Lumipas ang 3 linggo sa isang kakaiba, nakabitin na realidad. Lalong napalapit sa akin ang kambal sa bawat araw, unti-unting guho ang kanilang mga pader, ladrilyo isa. Nagsimulang hawakan ni Sofia ang kamay ko habang naglalakad kami sa hardin. Nagsimula na ring tawagin akong Emmy ni Isabela at aakyat siya sa kandungan ko tuwing oras ng kwento. Dumarating pa rin ang bangungot ngunit hindi na kasing dalas. At kapag dumating ito, minsan ay napapakalma ko sila gamit ang boses ko para makatulog muli nang hindi na kinakailangan ng tulong ng kanilang ama. Nanatili si Dante na isang magkasalungat na presensya. Malayo ngunit mapagmasid, malamig ngunit may kakayahang magpakita ng hindi inaasahang lambing. Mahuhuli ko siyang nakamasid sa akin kasama ang mga batang babae, hindi maunawaan ang kanyang ekspresyon. Minsan sasama siya sa amin sa pagkain, nakaupo sa ulo ng mesa habang nagkukuwento ang kambal tungkol sa kanilang araw. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ko, na nagpapakilabot sa akin sa kamalayan. Nagsimulang tratuhin ako ng iba ng mga tauhan. Ang hindi pag-apruba ni Mrs. Chen ay naging pilit na paggalang. Si Marco, ang pinuno ng security team ni Dante, isang dambuhalang lalaki na may mga peklat at malamig na mga mata, ay bumabanggit na sa akin sa pasilyo. Kahit si Rosa, ang kusinera, ay nagsimulang gawin ang paborito kong tsaa nang hindi ko na kailangang hilingin. Naging bahagi na ako ng sambahayan, bahagi ng kakaiba at mapanganib na mundong ito. At iyon ang mas nakakatakot sa akin kaysa sa anumang bagay. Martes ng hapon nang magbago ang lahat. Nasa hardin kami ng kambal, nagpipinta gamit ang watercolor sa malalaking piraso ng papel na nakalatag sa mesa sa patio. Mainit ang sikat ng araw ng tagsibol sa aking mga balikat, at sa isang sandali halos nakalimutan ko ang armadong gwardiya na nakaistasyon sa bawat sulok ng ari-arian, ang matataas na pader na may security camera sa ibabaw, ang patuloy na panganib. Emmy, tignan mo. Itaas ni Isabela ang kanyang pinta. Isang medyo abstraktong bersyon ng isang paru-paro. Para kay Papa ito. Sa tingin mo ba magugustuhan niya? Siguradong magugustuhan niya, tiniyak ko sa kanya habang tinutulungan ko siyang maglinis ng kanyang brush. Wala nang iba pang minamahal si Papa maliban sa atin, sabi ni Sofia nang parang walang emosyon. Ang sarili niyang pinta ay mas detalyado, isang detalyadong hardin ng mga bulaklak. Sabi ni Mrs. Chen, puso raw niya ay gawa sa bato. Hindi dapat nagsasabi si Mrs. Chen ng ganoon, saway ko ng mahinahon. Mahal na mahal ka ng Papa mo, hindi gawa sa bato ang puso. Ano nga ba ang gawa nila? Tanong ni Isabela na nakahilig ang ulo. Damdamin, alaala, pag-asa. Ano naman ang puso mo, Emmy? Pinagmasdan ako ng matitinding mata ni Sofia nang may nakakabahalang talino. Ano ang gawa niyan? Bago pa ako makasagot, lumitaw si Marco sa pasukan ng hardin na nakakunot ang noo. Miss Harper, kailangan ka ngayon ng boss. Nanlalamig ang dibdib ko. May nangyari ba? Sumunod ka na lang. Inutusan ko si Rosa na bantayan ang kambal at sinundan ko si Marco palabas ng bahay. Mabilis at padalus-dalus ang kanyang paglakad, kaya kinailangan kong mag-half jog para makahabol. Hindi kami nagtungo sa silid pag-aaral ni Dante. Sa halip, dinala ako ni Marco sa bahagi ng bahay na hindi ko pa kailanman napuntahan. Isang pakpak na laging nakasara, laging bawal pasukan. Ipinuslit niya ang keycard at bumukas ang mabibigat na pinto na nagbunyag ng isang makinis, modernong pasilyo. Puno ng security monitor ang isang pader na nagpapakita ng bawat anggulo ng pag-aari. Ang mga lalaking nakasuit ay kumikilos ng may layunin, nagsasalita sa earpiece, at hindi kailanman lumalayo ang kanilang mga kamay sa kanilang mga sandata. Ito ang puso ng operasyon ni Dante.
Kahit ano pa ang ginagawa niya, kahit sino pa siya, dito ito nagaganap. Tumigil si Marco sa labas ng isang pinatibay na pinto. Nasa loob siya. Huwag kang magtanong, huwag kang mag-react sa makikita mo, gawin mo lang ang sinasabi niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok ako sa tila isang medical room. Malinis, sterile, na may mga kagamitang hindi ko nakikilala. At sa gitna, nakaupo sa examination table habang tinatahi ng isang lalaking naka-scrubs ang kanyang balikat, si Dante. May mantsa ng dugo ang puting kamiseta niya, napunit-punit at sira. Marami pang dugo ang dumaloy sa kanyang mukha, sa kanyang mga kamay, ngunit hindi sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang tingin namin, gising ang kanyang isip matalas at mapanganib. Lumabas, sabi niya sa doktor at kay Marco. Umalis sila nang walang pagtatanong. Kami na lang ang natira. Nasaktan ka, sabi ko ng parang tanga. Nagsimulang umepekto ang pagsasanay ko sa medisina mula sa isang taong pag-aaral ko sa nursing school. Ano ang nangyari? Negosyo. Maingat niya akong pinanood na para bang hinihintay na sumigaw ako, mahimatay o tumakbo. Ayos na. Lumapit ako, sinuri ko ang sugat. Isang mahabang hiwa sa kanyang balikat. Malalim pero malinis. Profesional ang tahi. Maayos. Kailangan itong tamang pakinot. Baka ma-impeksyon ka. Kaya nga nandito ka. Itinuro niya ang isang kabinet. Pambalot, antiseptiko. Kailangan kitang tapusin ang ginawa ng doktor. Bakit ako? Bakit hindi? Kasi kailangan kong malaman kung kaya mo ito. Matigas ang boses niya. Ito ang buhay ko, Emma. Dugo, karahasan, panganib. Kung hindi mo ito matiis, kailangan kong malaman ngayon. Nanginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang mga gamit. Pero hindi ako nag-atubili. Nakakita na ako ng mas malala noong maikling panahon ko sa nursing school bago ako napilitan mag-drop out dahil sa diagnosis ng nanay ko. Natutunan kong hatiin ang isip, magpokus sa gawain kaysa sa trauma. Nilinis ko ang sugat ng matatag ang kamay, pinahiran ng antiseptiko, at binalot ng bendahe ng may kasanayan. Nanatiling hindi gumalaw si Dante sa buong proseso, hindi man lang kumurap ng kinailangan kong higpitan ng bendahe. Magaling ka rito, puna niya. Nag-aaral akong maging nurse bago ko tinali ang bendahe, bago ako naabala ng buhay. Bakit ka tumigil? Nagkasakit ang nanay ko. Cancer. Marami akong bayarin kaya kinailangan kong magtrabaho. Tumahimik siya sandali. Tapos, nasa treatment ba siya? Nasa treatment siya noon. Nasa remission na siya ngayon. Pero ang follow-up care, ang mga gamot. Umatras ako. Tinitingnan ang ginawa ko. Dapat ay sapat na iyon. Palitan ng bendahe ng 2 beses sa isang araw. Bantayan ang mga palatandaan ng impeksyon, pamumula, pamamaga, lagnat. Emma, hinawakan niya ang aking pulso nang lumingon ako palayo. Banayad ang pagkakahawak niya sa kabila ng tuyong dugo sa kanyang balat. Hindi mo tinanong kung ano ang nangyari. Hindi mo tinanong kung may iba pang nasaktan. Hindi mo tinanong kung may pinatay ako. Sasabihin mo ba sa akin kung ginawa ko yon? Hindi. Kung ganoon, bakit ka nagtatanong? Tinitigan ko siya. Ayaw lumingon, gagawin mo ang ginagawa mo. Aalagaan ko ang mga anak mong babae. Ganoon ang kasunduan. May kumislap sa kanyang mukha. Respeto, marahil o pagtataka. Mas malakas ka kaysa sa itsura mo. Kailangan kong maging ganoon. Tumayo siya, mas matangkad sa akin kahit na nasugatan siya. At bigla parang naging masyadong makitid ang silid. Hawak pa rin niya ang pulso ko. Ang hinlalaki niya ay nag-iigong guhit sa punto ng pulso ko. Alam kong nararamdaman niya kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko. Ngayong hapon, mahinahon niyang sabi, may sumubok na kumuha ng isang bagay sa akin. May nag-akalang kaya nilang umatake sa pamilya ko at mabubuhay para ipagyabang iyon. Itinaas ng malaya niyang kamay ang palad para hiwain ang mukha ko habang itinatagilid ang ulo ko pabalik. Tiniyak kong mauunawaan nila ng tuluyan ang pagkakamali nila. Isang pag-amin iyon, pag-amin ng karahasan, marahil pati pagpatay. Dapat ay natakot ako, dapat ay umatras ako. Sa halip tinanong ko, ligtas ba ang mga babae? Bahagyang lumawak ang mga mata niya. Iyon ang tanong mo, hindi kung ako ba ay isang halimaw. Alam ko na kung ano ka. Matatag ang boses ko kahit na nanginginig ang buong pagkatao ko. Tinanong ko kung ligtas sina Sofia at Isabela. Palagi. Ang salitang iyon ay isang panata. Sila lang ang natitirang dalisay na bagay sa mundo ko. Susunugin ko ang lahat para panatilihing ligtas sila. Pagkatapos yun na lang ang mahalaga. Tinitigan niya ako ng matagal. Hindi maunawaan ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos dahan-dahan, sinadya niyang yumuko hanggang sa sumandal ang kanyang noo sa akin. Ang hininga niya ay dumampi sa aking mga labi, mainit at malambing. Sisirain mo ako, bulong niya. Ikaw at ang iyong kabutihan
at ang iyong lakas at ang iyong ganap na pagtangging matakot sa akin. Natatakot ako sa iyo. Kusang lumabas ang pag-amin bago ko pa mapigilan. Nanghihina ako sa takot, pero hindi sa gagawin mo sa akin. Natatakot ako sa ipinararamdam mo sa akin. Humigpit ang kamay niya sa mukha ko. Ano ang ipinararamdam ko sa iyo? Na may halaga ako, na hindi na ako basta-basta nakaliligtas na lang, na maaari akong maging. Lumunok ako ng malalim. Parang kaya kong maging buong buhay ng isang tao. Emma, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Marco, hawak ang telepono, seryoso ang mukha. Boss, may problema tayo. Nalaman ng pamilyang Rossi ang tungkol sa padala. Papunta na sila sa distrito ng mga bodega at nagtatanong tungkol sa yaya. Nararamdaman kong tumigas si Dante sa tabi ko. Nang umatras siya, ang mukha niya ay nagbago at naging nakamamatay ang dating. Gaano nakarami ang alam nila? Yelo ang boses niya. Sapat na. Maaring may nagsabi ang isa sa mga gwardya sa tarangkahan bago siya tuluyang hindi makapagsalita. Tumitig sa akin si Marco. Alam nila na mahalaga siya sa mga bata. Maaring alam nila na mahalaga siya sa iyo. Ipapatupad na ang lockdown protocol. Triplihin ang mga gwardya sa nursery. Walang papasok o lalabas ng walang tahas ang pahintulot ko. Gumalaw na si Dante, hindi alintana ang dugo na nanamantsa pa rin sa damit niya. Dalhin mo ang kambal sa ligtas na silid. Dante, sandali. Hinawakan ko ang braso niya. Anong nangyayari? Nasa panganib ba ang mga babae? Lumiko siya pabalik at ang tingin sa mga mata niya ay nagpatindi ng lamig sa akin. Kalaban natin ang pamilyang Rossi. Ilang buwan na nilang sinusubukang guluhin ang mga operasyon ko. Kung akala nila na ang pananakit sa iyo o sa mga anak kong babae ay magbibigay sa kanila ng kalamangan. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang magkabilang kamay, mariin at seryoso. Manatili ka kasama ang mga babae. Hindi ka lalabas ng ligtas na silid hanggat hindi kita personal na kinukuha. Naiintindihan mo ba? Oo, pero poprotektahan ka ni Marco. Siya lang ang taong bukod sa akin na pinagkakatiwalaan kong bantayan ang buhay nila, pati na ang sayo. Idinikit niya ang labi niya sa noo ko saglit at mariin. Huwag kang magbayad matapang, huwag kang magpakatanga, manatili ka lang na buhay. Pagkatapos ay nawala na siya, nagbibigay ng mga utos sa Italyan habang naglalakad ng mabilis sa pasilyo. Hinawakan ako ni Marco sa braso. Tara na, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang sumunod na oras ay puro gulo at bilis ng mga nangyayari. Hinatid kami ni Marco, ako at ang kambal, na nalilito at natakot sa biglaang kaguluhan, sa isang silid na nakatago sa likod ng istante sa silid pag-aaral ni Dante. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko, may mga kama, suplay, at mga monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng ari-arian. Isang panic room, isang kuta sa loob ng kuta. Emmy, anong nangyayari? Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang kamay ko. Malalaki ang mata niya sa takot. Nasaan si Papa? May inaasikaso lang siya, sabi ko. Sinisikap kong panatilihing kalmado ang boses ko. Mananatili muna tayo rito sandali, ha? Para itong laro, isang pakikipagsapalaran, hindi na panloko si Sofia. May gustong saktan tayo tulad ng ginawa nila kay Mama. Nanigkit ang dibdib ko. Hindi ka papabayaan ng papa mo na may makasakit sa'yo. Ganon din ako. Nagtayo si Marco sa tabi ng pinto. Nakahanda ang baril niya, nakatitig sa mga monitor. Nakikita ko ang mga feed mula sa buong bahay, mga lalaking kumikilos ng may disiplina ng militar, nagkakalat ng pwesto, sinusuri ang kanilang mga armas, at sa harapang bakuran, nakita ko si Dante na napapaligiran ng kanyang mga tauhan, pinamumunuan sila sa pamamagitan ng matatalas na kilos. Kahit sa malabong feed ng kamera, mukha siyang mapanganib, makapangyarihan at lubos na nasa kanyang elemento. Dahan-dahang lumipas ang mga oras. Pinaglibangan ko ang kambal sa pamamagitan ng mga kwento at tahimik na laro. Pero paulit-ulit na bumabalik ang tingin ko sa mga monitor. Pinanood ko nang dumating ang mga itim na SUV sa harapang tarangkahan. Pinanood ko ang mga lalaking nakasweet na bumaba. Agresibo ang kilos nila. Pinanood ko si Dante na lumakad papunta sa kanila, mag-isa, walang armas. Anong ginagawa niya? Bulong ko. Marco, bakit siya lumabas mag-isa? Nagpapakita ng lakas, walang takot. Nanginig ang boses ni Marco. Hindi umatras ang boss sa kahit sino. Pinanood ko si Dante na nakikipag-usap sa lalaking tiyak na pinuno ng pamilyang Rossi. Pilak ang buhok, nakasuot ng mamahaling Amerikana at napapaligiran ng mga bodyguard. Mula sa malayo, mukhang magalang ang usapan, pero nakikita ko ang tensyon sa bawat galaw ni Dante. Pagkatapos nakita kong kumaway ang lalaking pilak ang buhok patungo sa bahay, sa direksyon kung saan kami nakatago. Mabilis at malupit ang tugon ni Dante.
Hinablot niya ang lalaki sa leeg at bahagyang itinaas mula sa lupa. Ilang pulgada lang ang pagitan ng mukha niya at ng target. Kahit walang tunog, nakita kong nagsasalita siya. Nakita ko ang sukdulang galit sa kanyang mukha. Inabot ng mga bodyguard ang kanilang mga armas, pero mas mabilis ang mga tauhan ni Dante. Sa loob ng ilang segundo, napakaraming pulang laser sight ang kumalat sa dibdib ng mga tauhan ni Rossi. Checkmate. Bitiw ni Dante, ang lalaking pilak ang buhok na natumba pa atras, nangingitim ang mukha. Nagpalitan pa ng ilang salita pagkatapos sa wakas, umatras ang pamilyang Rossi papunta sa kanilang mga sasakyan at umalis. Binawi ko ang hininga na hindi ko alam ay pinipigil ko pala. 20 minuto ang lumipas, bumukas ng malakas ang bookshelf. Nakatayo doon si Dante, bahid pa rin ng dugo, mapanganib pa rin, ngunit lumambot ang kanyang mga mata nang makita niya ang kambal. Papa. Tumakbo sila papunta sa kanya at agad niyang niyakap silang dalawa ng mahigpit. Nasaktan ka ba? Hinawakan ni Sofia ang bendahe sa balikat niya, nakitang-kita sa punit niyang kamiseta. Gasgas lang ito, Picolola. Wala namang dapat ikabahala. Hinalikan niya silang dalawa sa ulo. Pagkatapos nagtagpo ang tingin namin nang makita niya ang kulot kong buhok. Emma, halika rito. Lumapit ako nang nanginginig ang mga tuhod. Maingat niyang inibaba ang kambal. Sumama ka kay Marco, ibabalik ka niya sa nursery. Nag-bake si Rosa ng paborito mong cookies. Nang wala na sila, hinila ako ni Dante sa kanyang mga bisig. Idinikit niya ako sa dibdib niya. Naririnig ko ang malakas na pintig ng puso niya sa ilalim ng tenga ko. Nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay niya habang nakakurba ang mga ito sa buhok ko. Gusto nilang makipagpalit, sabi niya ng magaspang. Impormasyon tungkol sa mga operasyon ko kapalit ng magandang yaya na may mabait na mga mata. Pinagmamasdan kanila, kumukuha ng litrato, nagpaplano. Humigpit ang mga braso niya hanggang halos hindi na ako makahinga. Akala nila ikaw ang kahinaan ko. Hindi ako ikaw. Hinarap niya ako ng sapat para titigan. Ang mga mata niya ay nagliliyab ng tindi na ikinahaplos ng hininga ko. Ikaw nga, Emma? At dahil doon, ikaw ang pinakamapanganib na bagay sa buhay ko dahil hindi kita kayang mawala. Hindi ko gagawin. At papatayin ko ang sinumang susubukang agawin ka sa akin. Dante, hindi ako mabuting tao. Sinabi ko na sa'yo yan, pero Diyos ko, tulungan mo ako. Nahuhulog ako sa'yo at hindi ko alam kung paano tumigil. Binalot ng kanyang mga kamay ang mukha ko, pinupunasan ng kanyang mga hinlalaki ang mga luha na hindi ko namalayan na naiyak ko. Sabihin mong hayaan kitang umalis. Sabihin mong ipadala kita sa isang lugar na ligtas ka. Sabihin mo ang kahit ano maliban sa nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Dapat ay nagsinungaling ako. Dapat ay pinrotektahan ko tayong dalawa mula sa imposibleng, mapanganib na bagay na ito na lumalago sa pagitan natin. Sa halip, bumulong ako. Hindi ko kaya. At saka dumampi ang kanyang bibig sa akin, at nalunod ako sa sidar, at usok at salasa ng isang ipinagbabawal at lubos na nakapapasingaw na bagay. Ang halik ay nagwasak ng isang bagay sa loob ko. Isang huling pader na aking kinapit. Isang ilusyon na makakapanatili akong hindi naapektuhan, propesyonal at ligtas. Hinalikan ako ni Dante na parang taong nagugutom. Parang ako ang oxygen at siya ay nalulunod. Nasa lahat ng lugar ang mga kamay niya. Nakalito sa buhok ko, nakapaloob sa baywang ko, hinihila ako ng mas malapit hanggang sa wala ng puwang sa pagitan namin. Nang sa wakas ay naghiwalay kami, kapwa humihigop ng hangin, idinikit niya ang noo niya sa akin. Baliw ito, hinginga niya. Dapat tumakbo ka sa akin. Alam ko, hinablot ng mga daliri ko ang punit at dugu-dugo niyang kamiseta. Hindi ko kaya, Emma. Ang pangalan ko sa kanyang mga labi ay parang panalangin at sumpa. Kung mananatili ka, kung gagawin natin ito, wala nang pabalik. Sisikilin ka ng mundo ko. Aatakihin ka ng mga kaaway ko. Bawat araw ay magiging panganib. Bawat araw ay panganib na. Nalunod ako bago ako dumating dito. Ngayon, kahit papaano, may hinahabol akong sulit na ikalunod. Humakbang siya pabalik para pagmasdan ang mukha ko. Hinahanap ang pag-aalinlangan, ang takot. Anumang nakita niya doon ay nagpalambot sa kanyang ekspresyon na halos maging malambing. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko o ang pinakamangmang. Marahil pareho. Isang anino ng ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya. Binago nito ang kanyang mukha. Naging mas bata ang dating niya, halos marupok. Dati sinasabi rin iyan ni Lucia ko tungkol sa sarili niya na dahil mahal niya ako, ay naging pantay ang kanyang katapangan at kamangmangan. Ang pagbanggit sa yumaong asawa niya ay dapat sana'y parang malamig na tubig.
Sa halip, pakiramdam ko ay tiwala. Parang hinahayaan niya akong makita ang bahagi niya na kanila niyang itinatago. Ikwento mo siya sa akin, malumanay kong sabi. Pakiusap. Matagal siyang hindi nagsalita kaya inakala kong hindi na siya sasagot. Pagkatapos hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa isang katad na sopa sa sulok ng ligtas na silid. Umupo kami at pinanatili niyang nakahawak ang kamay ko sa kanya. Ang hinlalaki niya ay gumuguhit ng bilog sa palad ko. Nakilala ko si Lucia sa kasal ng pinsan ko. Isa siyang bridesmaid. Puro tawa at liwanag, napakaiba sa sinuman sa mundo ko. Wala siyang ideya kung sino ako o kung ano ang ginagawa ko, tinuring niya lang akong isang lalaki. Naging magaspang ang boses niya. Dapat iniwan ko na lang siya. Dapat umalis na lang ako pero makasarili ako. Gusto kong para sa akin ang liwanag na yon. Ano ang nangyari sa kanya? Pamilyang Arrival, hindi ang mga Rossi. Mga oportunistang jackal sila. Pero mayroon silang kaunting dangal. Ito ang pamilyang Marchetti, 3 taon na ang nakalipas. Gusto nilang magpadala ng mensahe para ipakita sa akin na kaya nilang abutin ang pinakamamahal ko. Nanigas ang panga niya. Naglagay sila ng bomba sa kotse niya. Nagmamaneho siya pauwi mula sa preschool ng Kambal kung siya ang kumuhak sa kanila noong araw na iyon sa halip na hayaan ng yaya. Tumigil siya, nang hihina ang paghinga. Agad siyang namatay, at least ganoon. Hindi siya nagdusa. Sumikip ang dibdib ko para sa kanya, para sa Kambal, para sa babaeng hindi ko kailanman nakilala. Pasensya na talaga. Pagkatapos siyang mamatay, hinanap ko at pinuksa ang bawat miyembro ng pamilyang Marchetti. Bawat isa. Patag ang boses niya, walang emosyon, na lalong nagpapatindi ng takot. Inabot ako ng 6 na buwan. Ang ama nila, ang mga anak nilang lalaki, ang mga sundalo nila, pinawala ko sila sa mundo. At nang matapos ako, nang dumikit ang dugo nila sa mga kamay ko, wala akong naramdaman, walang kasiyahan, walang kapanatagan, puro kawalan lang. At ang Kambal, masyado pa silang bata para lubos na maunawaan noon. Pero habang tumatanda sila, nagsimula ang mga bangungot. Naririnig nila ang boses ni Lucia, nakikita siya sa mga anino. Mga psychologist sa bata, mga therapist, gamot. Wala ni isa ang nakatulong, lalo lang silang lumala, mas mapaminsala, mas naliligaw. Humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay tila may multo. Ikaw ang unang taong nakarating sa kanila mula nang mamatay ang kanilang ina. Ang unang taong nagparamdam sa kanila ng sapat na kaligtasan para makatulog. Kumakanta lang ako sa kanila. Wala namang espesyal. Ito ang lahat. Binalot ng kanyang kamay ang pisngi ko. Hindi mo ba nakikita? Nagawa mo ang hindi nagawa ng isang hukbo ng mga profesional. Binigyan mo sila ng kapayapaan, pag-asa, at sa paggawa mo noon, binigyan mo rin ako ng isang bagay na akala kong tuluyan nang nawala sa akin. Ano iyon? Isang dahilan para magnasa ng higit pa sa paghihiganti, higit pa sa simpleng pag-survive. Yumuko siya ng mas malapit, ang hininga niya ay mainit sa aking mga labi. Pinapaisip mo akong maging mas mabuti, na magtayo ng isang bagay sa halip na sirain lang. Dante. Tumunog ang kanyang telepono na nagwasak sa sandali. Nandivino siya sa Italian habang tinitingnan ang screen. Kailangan kong umalis, hindi pa ganap na nalulutas ang sitwasyon sa mga Rossis, pero mananatili ka rito ngayong gabi. Mas ligtas ang silid panigurado, paano naman ang mga babae? Inililipat din sila rito ni Marco. Matutulog kayong lahat dito hanggang sa sigurado akong nakontrol na ang banta. Tumayo siya at tinulungan akong tumayo. Kailangan kitang pangakuan ng isang bagay. Ano? Kung may mangyari sa akin, huwag. Pindot ko ang aking mga daliri sa kanyang mga labi. Huwag mong sabihin iyan. Hinalikan niya ang dulo ng aking mga daliri, matindi ang titig niya. Kung may mangyari sa akin, may go bag sa aparador na iyon. Cash, pasaporte para sayo at sa mga babae, bagong pagkakakilanlan. Alam ni Marco ang plano. Ilalabas ka niya ng bansa at ilalagay ka sa isang ligtas na lugar. Kailangan ng mga babae ang kanilang ama, hindi isang estranghero at isang bag ng pera. Kailangan nilang mabuhay. At ganun din ikaw. Hinawakan niya akong mahigpit sa huling pagkakataon, inamoy ako. Ipangako mo sa akin, Emma. Kung mahulog ako, tatakas ka. Dadalhin mo ang mga anak kong babae at maglalaho ka. At ibibigay mo sa kanila ang buhay na gusto ni Lucia para sa kanila. Isang normal na buhay, ligtas. Malaya mula sa lahat ng ito. Nang liliyab ang luha sa aking mga mata. Ipinangako ko. Mabuti. Hinalikan niya ang aking noo nang tumagal. Babalik ako bago sumikat ang araw. Nilaro ko ang kandado sa likod ko. Huwag kang magtiwala sa sinuman maliban kay Marco. Pagkatapos ay nawala na siya. At ako'y nag-iisa sa pinatibay na silid. Mabilis ang tibok ng puso ko.
Umiikot ang isip ko. Dinala ni Marco ang kambal makalipas ang 20 minuto kasama ang kanilang mga paboritong kumot at laruan. Pagod na sila, nalilito sa kaguluhan at kumapit sa akin habang inihiga ko sila sa mga kama. Okay lang ba si Papa? Bulong ni Isabela. Ang papa mo ang pinakamalakas na lalaking kilala ko, tiniyak ko sa kanya. Ayos lang siya. Pero paano kung saktan siya ng mga masamang tao tulad ng ginawa nila kay Mama? Nanginig ang boses ni Sofia. Pinulot ko silang dalawa ng mahigpit. Ang sarili kong takot ay sumasalamin sa takot nila. May hukbo na nagpoprotekta sa papa ninyo at nakikipaglaban siya para manatiling ligtas kayo. Lalo siyang tumitibay dahil dito. Kinanta ko sa kanila ang parehong himig pampatulog gaya ng dati at sa huli ay nakatulog sila, ngunit ako'y hindi. Pinagmasdan ko ang mga monitor, sinusubaybayan ang galaw sa buong bahay, natatakot sa bawat anino. Nakatayo si Marco bilang bantay sa pintuan, tahimik at mapagmatyag. Mga 2:00 ng madaling araw, dinalhan ko siya ng kape mula sa maliit na kusinet. Salamat, Miss Harper. Kinuha niya ito, hindi inalis ang tingin sa mga screen. Emma, please. Sa tingin ko hindi na kailangan ng pormalidad, tumango siya. Iba ang boss pagkasama ka. Mas malambot, mabuti ba yon o masama? Sa mundo namin, delikado. Ang pagiging malambot ay nakamamatay, sinulyapan niya ako pero baka sulit ang panganib. Kilala ko si Dante mula pa nung bata kami sa Sicily. Hindi ko siya nakitang ganito. Kahit nung kay Lucia. Anong ibig mong sabihin? Si Lucia ang puso niya, dalisay at mabuti. Lahat ng hindi siya. Minahal niya siya na parang pagmamahal mo sa sikat ng araw. Mapagpasalamat dito pero palaging alam mong pansamantala lang. Mabigat ang pag-iisip sa sugatang mukha ni Marco. Pero ikaw, iba ka. Hindi ka sinag ng araw. Ikaw ay bakal na nakabalot sa seda. Nakaligtas ka sa sarili mong mga laban. Naiintindihan mo ang kadiliman dahil nanirahan ka rito. Dahil dito kapantay mo siya sa paraang hindi kailanman magagawa ni Lucia. Hindi ako kapantay niya. Isa lang akong yaya na nagbandahe sa kanyang mga sugat nang hindi kumurap. Nananatiling kalmado habang may lockdown na nangakong poprotektahan ang kanyang mga anak na babae ng buong buhay mo. Nagkita ang mga mata namin ni Marco. Ikaw ang eksaktong kailangan niya. Ang kailangan nilang lahat. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Bago pa ako makasagot, nagpakita ng galaw sa mga monitor, may mga sasakyang papalapit. Halos tumalon ang puso ko sa lalamunan hanggang sa makita kong bumaba si Dante mula sa pangunahing SUV na papaligiran ng kanyang mga tauhan. Buhay siya, buo. Umugong ang radyo ni Marco. Lahat ay malinaw, ipawi na ang lockdown protocol. 20 minuto ang lumipas, lumitaw si Dante sa pintuan ng safe room. Wala na ang Amerikana niya, ang kamiseta ay punit-punit pa rin at may mantsa ng dugo mula kanina, ngunit ang mga mata niya ay nagniningning sa tila tagumpay. Tapos na, sabi niya ng payak. Pumayag na ang mga Rossi sa mga tuntunin, hindi na magkakaroon ng anumang banta laban sa bahay na ito. Anong klaseng tuntunin? Tanong ko. Ang hindi kaugnay sa'yo, ngunit banayad ang tono niya. Pwede nang bumalik sa kwarto nila ang mga babae. Pwede kang bumalik sa kwarto mo o huminto siya, nakatitig sa akin. Pwede kang sumama sa akin. Biglang may nakita si Marco nakawili-wili sa mga monitor. Tiningnan ko ang mga kambal na natutulog sa kamuling tumingin kay Dante. Dapat manatili ako sa kanila. May kumislap sa kanyang mukha. Siguro ay pagkadismaya. Siyempre tama ka, pero bukas huminga ako ng malalim, pinipilit ang lakas ng loob. Bukas dapat nating pag-usapan ito tungkol sa atin tayo. Sinubukan niya ang salitang iyon at dahan-dahang yumuko ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Gusto ko ang tunog niyan, umalis siya matapos halikan ng noo ng bawat isa niyang anak na babae, ang kanyang kamay ay nanatili sandali sa aking balikat habang dumaraan. Ang haplos ay sumilab sa aking manipis na sweater, isang pangako ng mga pag-uusap na darating pa. Ang sumunod na linggo ay parang hindi totoo. Bumalik sa normal ang buhay, o kung anuman ang pinakanormal na kaya, sa isang bahay na may armadong gwardiya at araw-araw na security briefing. Patuloy na bumubuti ang kambal, bihira na ang kanilang bangungot at mas madalas ang kanilang ngiti. Nagsimula na nilang tawagin akong Emmy Mama kapag akala nila hindi ko sila naririnig. At sa bawat pagkakataon sabay na nasasaktan at gumagaling ang puso ko. Maingat kaming umiwasan ni Dante, alerto sa nakamasid na mga mata ng mga tauhan at sa mausisang mga titig ng kambal. Ngunit may mga nakukuhang sandali. Ang pagdampi ng kanyang kamay sa akin habang naglalampas kami sa pasilyo. Ang matagal na pagtitigan sa kabila ng hapagkainan. Mga huling pag-uusap sa gabi sa kanyang silid pag-aaral matapos matulog ang mga batang babae. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang pagkabata sa Sicily, ang karahasan at kahirapan
at ang pag-akyat niya sa kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo at kalupitan. Ikinuwento ko naman ang karamdaman ng aking ina, ang pag-drop out ko sa paaralan, ang hiya ng pagiging mahirap sa isang mundong inuugnay ang halaga sa kayamanan. Pareho kaming nakaligtas, pareho kaming mandirigma, pareho kaming may mga sugat na hindi kailanman lubos na gagaling. At sa paanuman, sa hindi kapani-paniwala, tayo'y nagkakabighani sa isa't isa. Si Isabela ang nagtulak sa mga bagay. 2 linggo matapos ang lockdown, lumapit siya sa akin sa hardin habang ako'y nagbabasa at naglalaro naman ng kambal. Emmy, umakyat siya sa kandungan ko, seryoso ang munting mukha. Mahal mo ba si Papa namin? Natigilan ako. Medyo komplikado ang tanong na yan. Mahal, hindi naman talaga. Lumitaw si Sofia sa kabila, kasing seryoso. Mahal mo siya o hindi? Mahalaga siya sa akin ng labis? Pero mahal mo ba siya? Pinilit ni Isabela. Kasi mahal ka niya. Narinig namin siyang sinabi kay Marco. Sabi niya, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa bahay na ito mula nang mamatay si Mama. Nangilid ang luha sa mata ko. Sinabi iyan ni Papa ninyo? Tumango silang magkasabay. Sa tingin namin dapat kayong magpakasal, ani Sofia. Pagkatapos ikaw na talaga ang mama namin, hindi lang si Emmy mama. Mga anak, hindi ganun kasimple. Bakit hindi? Itim na mga mata ni Isabela. Parang kay Dante tiningnan nila ako. Hindi mo ba gustong manatili sa amin magpakailanman? Siyempre naman. Pero saka, Mary Papa, manatili ka magpakailanman, maging bahagi ka ng pamilya namin. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Pakiusap, Emmy. Nawalan na kami ng isang mama. Ayaw naming mawala ka rin. Yumakap ako sa kanila ng mahigpit habang nabibiyak ang puso ko. Hindi mo ako mawawala. Pangako. Kahit ano pa man ang mangyari sa papa mo, hindi mo ako mawawala. Pero habang sinasabi ko ang mga salita, naisip ko kung kaya kong tuparin ang pangakong iyon. Sa mundo ni Dante, walang kasiguraduhan. Hindi ang kaligtasan, hindi ang bukas, hindi ang pag-ibig. Nang gabing iyon, matapos matulog ng kambal, nahanap ko si Dante sa kanyang silid pag-aaral. Tumingin siya mula sa kanyang mga papeles at ang ngiting sumilay sa kanyang mukha ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Emma, inaasahan kong darating ka. Tumayo siya, lumibot sa mesa. May ibibigay ako sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Nasa loob nito ang isang bank card at isang liham na may opisyal na mukha ng papel. Ano ito? Ang mga gastusin medikal ng nanay mo. Lahat ng iyon ay nabayaran ng buo. At sa iyo ang card na iyon. Isang personal na account na inayos ko. Hindi ka na lang nani. Ikaw, tumigil siya, pinipili ng mabuti ang mga salita. Mahalaga ka sa akin, sa atin. Gusto kong magkaroon ka ng seguridad. Dante, hindi ko ito matatanggap. Sobrang dami na ito. Kaya mo at tatanggapin mo, matigas ang boses niya. Emma, hindi ko alam kung paano gawin ito. Ang romansa, ang panliligaw, hindi ako magaling doon. Pero alam kong magbigay, magprotekta, at tiyakin na ang mga taong mahalaga sa akin ay hindi kailanman magkukulang sa kahit ano. Hindi ko kailangan ng pera mo. Alam ko. Kaya nga ibinibigay ko ito sa'yo. Binalot niya ng 2 kamay ang mukha ko. Ikaw ang unang tao sa buhay ko na ako ang gusto, hindi ang magagawa ko para sa kanila. Pero hayaan mong gawin ko ito. Hayaan mong alagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa mga anak kong babae, tulad ng pagsisimula mong alagaan ako. Pinakiusapan akong pakasalan mo ngayon ng kambal. Ang bigla kong nabigkas. Hindi siya gumalaw. Anong sinabi mo? Sinabi ko sa kanila na hindi ganoon kasimple. Bakit hindi? Lumapit siya at nakabibighani ang kanyang tindi. Mahuhulog na ako sa iyo, Emma. Baka nahulog na nga ako. Alam kong mabilis. Alam kong kabaliwan ito, pero hindi ako matiisin. Sobrang dami na nang nawalang oras ko. Sobrang dami nang nawala. Punto. Ayokong magsayang ng kahit isang sandali pa sa pagpapanggap na hindi kita gusto sa lahat ng posibleng paraan. Nagtatrabaho ako para sa iyo, empleyado kita. Ito lang ang tanging tunay na naramdaman ko sa loob ng 3 taon. Hinaplos ng mga hinlalaki niya ang aking mga pisngi. Sabihin mong hindi mo rin ito nararamdaman. Sabihin mong mag-isa lang ako rito at aatras ako. Hayaan kitang maging yaya mo lang at wala nang iba pa. Pero kung nararamdaman mo man lang ang kahit kaunti sa nararamdaman ko, nangangaspang ang boses niya. Huwag mo akong itulak palayo dahil iniisip mong hindi ka sapat. Dahil mali ka. Mas mabuti ka kaysa sa nararapat sa akin. Mas mabuti ka kaysa sa nararapat sa buhay na ito. Pero masyado akong makasarili para pakawalan ka. Natatakot ako. Bulong ko. Ang mundo mo, ang panganib, ang karahasan. Paano kung may mangyari? Paano kung?
Sasamahanin kita. Idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Hindi ko maipapangako sa iyo ang kaligtasan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang normal, pero maipapangako ko ito sa iyo. Mamahalin kita ng buong buo. Poprotektahan kita hanggang sa huling hininga ko. At gagawin kong sulit ang bawat araw para maging karapat-dapat sa regalong ibinigay mo sa mga anak kong babae. Ibinigay mo sa akin? Anong regalo? Pag-asa, liwanag, pag-ibig. Hinagkan niya ako ng mahinahon at may paggalang. Pakasalan mo ako, Emma. Hindi dahil gusto ito ng kambal, hindi dahil mayaman o makapangyarihan ako. Pakasalan mo ako dahil mahal mo rin ako, dahil gusto mo ang sirang-sirang, mapanganib na lalaking ito at lahat ng kanyang pasanin. Dahil naniniwala kang makakabuo tayo ng isang magandang bagay mula sa lahat ng kadiliman na ito. Dapat sana ay tumanggi ako. Dapat ay naging makatwiran, maingat, matalino ako. Sa halip, pumayag ako. Ang susunod na 3 buwan ay lumipas na parang kidlat sa bilis dahil sa mga paghahanda sa kasal, mga legal na papeles, at ang unti-unti at magandang proseso ng pagiging isang pamilya. Pinilit ni Dante na magkaroon ng maliit at pribadong seremonya. Ang kanyang mga pinakatiwalaang tauhan lang, ang kambal at ilang tauhan na naging parang pamilya na. Walang madla, walang publicity, walang anumang makakapag-target sa amin. Sa mundo ko, paliwanag niya isang gabi habang inre-review namin ang mga security protocol sa 100 beses, ang pribadong pamumuhay, ang paraan para mabuhay. Kapag mas kaunti ang taong nakakaalam tungkol sa iyo, tungkol sa atin, mas ligtas ka. Marami akong natutunan tungkol sa mundo niya sa mga buwang iyon. Ang mga lehitimong negosyo, import, export, real estate, ilang restaurant na nagsilbing takip para sa mga hindi gaanong lehitimong operasyon. Ang maingat na balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga pamilya. Ang mga hindi nasusulat na patakaran na pumipigil sa malawakang digmaan na sumiklab, ang katapatan na nagbubuklod sa kanyang mga tauhan sa kanya, na hinubog ng mga taong ginugol sa magkakasamang panganib at magkatuwang na proteksyon. Nalaman ko rin ang kapalit, ang patuloy na pagbabantay, ang hindi basta-basta pamumuhay nang hindi inaasikaso ang mga panganib, ang bigat ng dinadala ni Dante, na alam niyang ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng buhay o kamatayan sa mga taong umaasa sa kanya. Ngunit nakita ko rin ang isa pang bahagi. Si Dante kasama ang kanyang mga anak na babae, matiisin at malambing, habang tinuturuan niya silang magbisikleta sa hardin. Binabantayan ng mga gwardya mula sa anino. Si Dante sa kusina sa hating gabi na sinusubukang maghurno ng cookies dahil nabanggit ni Isabela na namimiss niya ang recipe ng kanyang ina. Pulbos ng bulaklak ang bumabalot sa mamahaling suit niya. Si Dante na niyayakap ako pagkatapos ng bangungot. Akin na ngayon, hindi lang ng kambal, na bumulong ng mga pangako sa Italyan hanggang sa ako'y kumalma. Namulaklak na ang kambal. Halos nawala na ang kanilang mga bangungot na palitan ng normal na mga pangarap ng pagkabata. Malaya na silang tumatawa ngayon, naglalaro ng walang bakas ng desperasyon na dati makikita sa kanilang pag-uugali. Nagsimula na nilang tawagin akong Mama Emma, at sa bawat pagkakataon pakiramdam ko'y lumalaki ng sobra ang puso ko. Ginanap ang kasal 1 linggo ng umaga sa hardin, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas na inayos ni Rosa ng ilang araw. Nagsuot ako ng simpleng bestidang kulay gatas, elegante ngunit hindi maarte. Kasama ang kambal na nakasuot ng magkaparehong bestidang pang-florista na sila mismo ang pumili. Seryoso nilang tinanggap ang kanilang tungkulin, nagwiwisik ng mga petalo ng may taimtim na konsentrasyon habang naghihintay si Dante sa altar. Nang makita ko siyang nakatayo roon na nakasuot ng kulay uling abo na Amerikana, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng may matinding lakas na halos ikinabawi ko ang hininga. Doon ko alam na tama ang aking naging desisyon. Ang mapanganib, komplikado at may sira-sirang lalaking ito ay akin at ako ay kaniya. Maikli ang seremonya na pinangunahan ng hukom na pinagkakatiwalaan ni Dante. Nang isinulod niya ang singsing sa aking daliri, isang nakamamanghang esmeralda na napapaligiran ng mga diamante na pag-aari noon ng kanyang lola. Nanginig ng bahagya ang mga kamay niya. Hindi ko inakala na gagawin ko ito muli. Bulong niya ng sapat lang para ako ang makarinig. Hindi ko inakala na gugustuhin ko pa. Salamat sa pagpapatunay na mali ako. Salamat sa pagpasok sa akin, bulong kong tugon. Nang ideklara kami ng hukom na mag-asawa na, hinalikan ako ni Dante ng may lambing na taliwas sa mapanganib niyang reputasyon. Sumigaw ng tuwa ang kambal. Ngumiti nga si Marco at sa isang sandali ay naging perpekto ang lahat. Formal ngunit maliit ang resepsyon. Hapunan sa pangunahing silid kainan na pinasimple ngunit magandang ayos. Nakaupo ang kambal sa pagitan namin, nakakahawa ang kanilang kaligayahan.
Nag-toast si Sofia gamit ang kanyang apple juice at idineklara na ngayon ay tunay na pamilya na kami muli. At idinagdag ni Isabela na nanalangin siya sa kanyang mama sa langit na magpadala sa kanila ng bagong mama na magmamahal sa kanila. At pinadala ka ni mama, kaya espesyal ka. Umiyak ako. Hinigpitan ni Dante ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Kalaunan nung gabing iyon matapos matulog ng kambal at naging tahimik na ang bahay, nahanap ako ni Dante sa balkonahe ng aming silid-tulugan. Aming silid-tulugan na ngayon, hindi lang niya. Malamig ang gabing simoy ng hangin na may halimuyak ng sampaga mula sa hardin sa ibaba. Mrs. Salvatore. Lumapit siya sa likuran ko, binalot ang kanyang mga braso sa aking baywang at hinila ako pabalik sa kanyang dibdib. Ano ang pakiramdam? Parang hindi totoo. Nakakatakot. Perpekto. Sumandal ako sa kanya. Patuloy akong naghihintay na magising at malaman na panaginip lang ito. Kung ganoon, kasama kita sa panaginip. Hinalikan niya ang aking templo. May ibibigay ako sa iyo. Regalo sa kasal. Inabot niya sa akin ang isang legal na dokumento. Tinitigan ko ito at napalapad ang aking mga mata. Dante, ito ang buong legal na kustodiya ng kambal. Kung may mangyari sa akin sa iyo na sila, walang paglilitis sa korte, walang tanong. Ikaw na ang ina nila ngayon sa lahat ng legal na aspeto. Humigpit ang yakap niya sa akin. At iniabot niya sa akin ang isa pang papel. Ito ang titulo ng isang bahay sa Switzerland. Malayo ito, ligtas, at hindi konektado sa anumang grid. Ang go bag na nabanggit ko ilang buwan na ang nakalipas. Nandoon iyon. Kung kailangan mong tumakas, kunin mo ang mga bata at pumunta ka roon. Ligtas ka roon. Nangilid ang lalamunan ko. Walang mangyayari sa iyo. Hindi mo alam yan. Ang buhay na ito, ang mga desisyong ginawa ko, may kaakibat na mga kahihinatnan. At kailangan kong malaman na kung sakaling mangyari ang pinakamalala, mabubuhay ka at ang mga bata. Magtatagumpay tayo. Hinawakan niya ako sa mga braso at pinihit. Patungo sa kanya, matindi ang titig ng kanyang maitim na mga mata. Ipangako mo sa akin, Emma? Ipangako mong tatakbo ka kung kailangan. Ipinangako ko. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Pero may ipapangako ka rin sa akin. Ipangako mong lalaban ka ng todo para makauwi. Na hindi ka kukuha ng hindi kailangang panganib. Naaalalahanin mong may mga taong kailangan ka ngayon. Ipinangako ko. Hinalikan niya akong malalim, inilalabas ang lahat ng nararamdaman niya rito, pag-ibig, pagkadismaya, pag-asa. Pinabigyan mo akong muli ng gana na mabuhay, Emma. Hindi lang basta mabuhay, kundi tunay na mabuhay. Isang biyaya iyon na hindi ko kailanman mababayaran. Kung ganoon, huwag mo nang bayaran. Mahalin mo lang ako. Mahalin mo ang mga anak nating babae. Iyon lang ang kailangan ko. Ang mga anak nating babae. Ngumiti siya sa labi ko. Gustong-gusto ko ang tunog niyan. Nakatayo kami roon sa balkonahe, magkayakap hanggang sa kumupas ang mga bituin at pinturahan ng kulay rosas at ginto ng madaling araw ang langit. Ang unang taon ng aming kasal ay isang aral sa mga kaibahan. May mga sandali ng purong ligayang pampamilya, mga hapunan ng pamilya, mga kwentong pampatulog, mga tamad na linggo sa hardin kung saan hahabulin ni Dante ang kambal habang sila'y sumisigaw sa tawa. May mga romantikong gabi pagkatapos matulog ng mga bata. Si Dante na tinuturuan akong pahalagahan ang alak at opera. Ako na tinuturuan siyang ayos lang na maging mahina, na hayaang may mag-alaga sa kanya kahit isang beses. Ngunit mayroon ding mga madilim na sandali. Mga panahong uuwi ng huli si Dante, may dugo ang kanyang damit, malabo at malamig ang kanyang mga mata. Mga panahong biglang hihigpit ang mga protokol sa seguridad. Kapag lilitaw si Marco na may malungkot na balita tungkol sa mga banta o pagtataksil. Mga panahong magigising ako sa gabi at matutuklasan kong bakante ang bahagi ni Dante sa kama at mahahanap ko siya sa kanyang silid pag-aaral na papaligiran ng mga papel at sandata, nagpaplano ng mga estratehiya na ayaw kong malaman. Natutunan kong mabuhay sa dalawang magkasalungat na bahagi niya. Ang lalaking humahalik, naglilinis ng tuhod at nag-aayos ng buhok ay siya ring lalaking minsang nagsabing sinunog niya hanggang maging abo ang buong angkan. Ang mga kamay na mahinahon akong niyayakap tuwing gabi ay siya ring mga kamay na walang pag-aatubiling nagpaputok. Ngunit nakita ko rin ang mga pagbabago. Naging mas maingat si Dante, mas estratehiko. Nagsimula siyang magtalaga ng mga mapanganib na gawain sa halip na siya mismo ang gagawa. Uuwi siya tuwing gabi para sa hapunan, maliban kung talagang hindi posible. Nagsalita siya tungkol sa hinaharap, tungkol sa edukasyon ng babae, tungkol sa unti-unting paglipat sa ganap na lehitimong negosyo.
Tungkol sa posibleng pag-iwan ng tuluyan sa buhay na ito balang araw. Gusto kong ibigay sa kanila ang gusto ni Lucia. Sinabi niya sa akin isang gabi habang pinagmamasdan kong natutulog ang kambal. Isang normal na buhay, kaligtasan, ang kalayaan na maging kung sino man ang gusto nilang maging, hindi kung sino ang ipipilit ng aking mga kaaway na maging sila. Magandang pangarap iyan, higit pa iyan sa pangarap, isang plano ito, hinigpitan niya ang kamay ko. 5 taon. Iyan ang pagtataya namin ni Marco kung gaano katagal bago tuluyang maging lehitimo ang aming mga operasyon at makapagtatag ng sapat na proteksyong pampulitika at legal para hindi na maaabot ang mga batang babae. 5 taon at pagkatapos ay maglalaho na tayo. Bagong pagkakakilanlan, bagong bansa, bagong buhay. Talaga bang iiwan mo na lahat ng ito? Tumuro ako sa marangyang silid, sa imperyo sa kabila sa isang kisap mata. Hindi kailanman ito tungkol sa kapangyarihan o pera, Emma. Tungkol ito sa pag-survive, respeto, pagprotekta sa akin. Nagkita ang mga mata namin. Pero ngayon, kasama na sa akin kayo at ang mga batang babae at isusuko ko ang lahat para panatilihin kayong ligtas. Umunlad ang kambal. Pagdating ng kanilang ika-6 na kaarawan, ibang-iba na sila. Kumpiyansa, masaya at panatag. Naging mahusay sila sa paaralan, nakipagkaibigan at nagpakita ng talento sa musika at sining. Ang malungkot na tingin sa kanilang mga mata ay napalitan ng masiglang kuryosidad ng mga batang nararamdaman ang pagmamahal at kaligtasan. Naalala nila ang kanilang biolohikal na ina. Tiniyak namin iyon. Pinanatili naming nakadisplay ang mga larawan, nagkuwento tungkol kay Lucia at iginagalang ang kanyang alaala. Ngunit lubos din nila akong tinanggap bilang kanilang ina. At tinanggap ko naman sila bilang aking mga anak sa lahat ng mahahalagang paraan. Dumating ang pagbabago sa aming buhay 2 taon matapos kaming magpakasal. Nasa hardin ako kasama ang kambal nang lumitaw si Marco. Alang-alang ang kanyang mukha. Ginang Salvator, may sitwasyon kami. Ang pamilyang Rossi. May nangyaring insidente. Nanlamig ang dugo ko. Anong klaseng insidente? Namatay ang matanda kagabi, atake sa puso. Ang anak niya, si Angelo, pinatatag niya ang kapangyarihan at nagaingay tungkol sa pagbabaliktad sa mga kasunduan ng ama niya, tungkol sa paghihiganti sa mga dati ng sama ng loob. Nanigas ang panga ni Marco. Tinukoy ka raw niya ng partikular, pati kayo ng mga batang babae. Sabi niya, mahina raw ang ama niya sa pagtanggap sa mga kondisyon ni Dante na hindi nakikipag-ayos ang tunay na lalaki. Nasaan si Dante? Papauwi na siya mula sa lungsod. Ipinatutupad niya ang mga emergency protocol. Kailangan kitang dalhin, pati kayo ng mga batang babae, sa ligtas na silid ngayon din. Hindi na nagreklamo ang kambal nang maramdaman nila ang pagkaapurado. Nailagay kami sa pinatibay na silid sa loob ng ilang minuto. Nagtayo si Marco at 3 pang gwardiya sa labas. Mahigpit kong niyakap ang 2 batang babae kumanta para pakalmahin sila at ang sarili ko. Dumating si Dante makalipas ang 30 minuto. Mabagsik ang mukha. Si Angelo Rossi ay mainit ang ulo at hangal. Pero delikado siya. Inatake na niya ang 2 sa mga bodega ko, pinatay ang 4 sa mga tauhan ko. Nagkita ang mga mata namin. Ipinahayag niyang mag-aaway na tayo. Ano ang ibig sabihin niyan para sa atin? Ibig sabihin, ang bahay na ito ay magiging kuta? Ibig sabihin, hindi kayo lalabas ng mga babae sa lupain hanggat hindi ito nalulutas. Ibig sabihin, tumigil siya nang kumilos ang panga niya. Ibig sabihin, kailangan kong wakasan ito ng tuluyan. Dante, huwag. Dapat may ibang paraan. Wala na. Patag ang boses niya. Gusto ni Angelo ng dugo. Gusto niyang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng pagkuha sa akin nang hindi nagawa ng ama niya. At susunugin ko ang mundo bago ko siya hayaang galawin ka o ang ating mga anak na babae. Tumagal ng 3 linggo ang pag-uupa. 3 linggo ng pamumuhay na nakasarado. Nang pag-alis ni Dante bago sumikat ang araw at pagbabalik pagkatapos ng hating gabi. Ng mga bulong-bulong na usapan na hindi ko dapat marinig. Namangha ako sa katatagan ng kambal. Ngunit nakikita kong naaapektuhan sila ng stress. Ang muling pagbalik ng problema sa pagtulog. Ang pagiging malapit-lapit, sinikap kong protektahan sila para mapanatili ang normal. Ngunit ang takot ay isang patuloy na presensya. Pagkatapos isang gabi, umuwi ng maaga si Dante, malinis ang kanyang damit, kalmado ang kanyang mukha. Niyakap niya kaming 3. Tapos na, sabi niya ng payak. Patay na si Angelo Rossi, sumuko na ang pamilya, wala nang banta. Paano? Tanong ko kahit na ayaw kong malaman. May saysay pa ba iyon? Hinanap ng kanyang mga mata ang akin. Pinapatay ka sana niya, Emma.
Kukunin sana niya ang mga anak nating babae at gagamitin laban sa akin. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Dapat ay natakot ako. Dapat ay lumayo ako sa lalaking may kakayahang gumawa ng ganoong karahasan. Sa halip, mas lalo ko siyang niyakap dahil naunawaan ko na ngayon, tunay na naunawaan, na sa kanyang mundo, ang awa ay kahinaan at ang pag-ibig ay nangangailangan ng kalupitan. Ginawa niya ang sa tingin niya ay kinakailangan para protektahan tayo at hindi ko siya masisisi dahil doon. Tama na, bulong ko, pakiusap Dante. Tama na ito. Magsimula na tayo sa 5 taong plano. Umalis na tayo bago may mas masamang mangyari. Tumigil siya sa paghalik para tumingin sa akin, gulat ang kumislap sa kanyang mukha. Gusto mong umalis? Isuko ang lahat ng ito? Gusto kong maging malaya. Gusto kong lumaki ang ating mga anak na babae ng walang armadong gwardya at silid panik. Gusto kong magising tuwing umaga na alam kong uuwi ka sa gabi. Umaagos ang luha sa mukha ko. Mahal kita, Dante Salvatore, pero mas mahal ko ang taong maaari kang maging kaysa sa taong ginawa sa iyo ng buhay na ito, at sa tingin ko ganun ka rin. May nabasag sa kanyang ekspresyon. Ikinubli niya ang mukha sa buhok ko. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Yumakap sa aming dalawa ang kambal, hindi man nila maintindihan, pero nag-alok pa rin ng aliw. Sige, sa wakas ay sabi niya. Magaspang ang boses. Sige, sisimulan na natin ang transisyon. Kaya ni Marco ang karamihan sa operasyon. Unti-unti tayong aatras, ililipat ang mga ari-arian, itatag ang mga legal na proteksyon na kailangan natin, at sa kanya tiningnan ng kambal, tapos ako. Pagkatapos maglalaho tayo, magiging kung sino man ang gusto nating maging. Isang normal na pamilya. Alam mo ba kung paano maging normal? Tanong ko, nakangiti sa pagitan ng aking mga luha. Hindi, pero handa akong matuto. Hinalikan niya ako ng marahan, para sa iyo, para sa kanila, para sa atin. 3 taon nang inabot ng transisyon, hindi 5. Mas determinado si Dante kaysa sa inaasahan niya at napatunayan ni Marco na kaya niyang pamahalaan ang operasyon ng negosyo ng may kaunting pangangasiwa. Unti-unti kaming umatras mula sa mga mapanganib na elemento, namuhunan sa mga lehitimong negosyo, at nagtatag ng mga koneksyong pampulitika at legal na magpoprotekta sa amin kahit umalis na kami. Sa mga taong iyon, pinanood ko ang pagbabago ni Dante. Lumambot ang kanyang matitigas na gilid. Umiwas na ang patuloy na tensyon sa kanyang mga balikat. Mas madalas siyang tumawa, ngumiti at talagang nakapagpahinga. Sumailalim siya sa mga klase sa pagluluto kasama ang kambal, natutong mangisda, at nagsimulang magbasa ng mga libro para sa kasiyahan sa halip na puro manual ng estratehiya. Unti-unti ngunit tiyak na naging lalaking sana ay siya noon kung hindi hinubog ng karahasan ang kanyang kabataan. Sa isang malamig na umaga ng Taglagas, nang 8 taong gulang pa ang kambal, sumakay kami sa isang pribadong eroplano. Ang aming destinasyon ay isang maliit na bayan sa New Zealand. Malayo, maganda, at tila imposibleng kalayuan sa buhay na iniwan namin. Si Dante Salvatore, ang kinatatakutang crime boss, ay naging si Daniel Sullivan, isang investment consultant. Nanatili akong si Emma, bagaman may ibang apelyido na, at wala nang nakaraan na dapat itago. Ang kambal ay naging sina Sofia at Isabella Sullivan na lang, 2 matatalinong batang babae na nasa unahan pa ang buong buhay nila. Ang bahay na lipatan namin ay hindi katulad ng mansyon na iniwan namin. Maginhawa ito ngunit payak, at may hardin na ako mismo ang maaring mag-alaga. Mga kapitbahay na kumakaway pagbati, isang lokal na paaralan kung saan maaring maging normal na mga bata ang kambal. Ang unang umaga sa bago naming buhay. Nagising ako at nahanap ko si Dante. Gising na si Daniel at nakatitig sa akin na tila namamangha. Ano? Tanong ko habang nakangiti. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganitong kapayapaan, kaligtasan, pagkakataong maging ako lang. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Ikaw ang nagbigay nito sa akin, Emma. Ikaw at ang ating mga anak na babae. Iniligtas mo ako mula sa pagiging halimaw. Iniligtas mo ang sarili mo. Ipinakita ko lang sa iyo na posible ito. Hindi. Hinalikan niya ang noo ko. Minahal mo ako kahit hindi ko ito nararapat. Nanatili ka ng dapat ay tumakas ka na. Naniwala kang magiging mas mabuti ako at ang paniniwalang iyon ang nagpatotoo rito. Nakahiga kami roon sa komportabling katahimikan, nakikinig sa mga kambal na gumigising sa kanilang mga silid, sa mga ibong kumakanta sa labas, at sa mga karaniwang tunog ng isang pambihirang biyaya. Ang mga taong sumunod ay ang pinakamasaya sa buhay ko. Nagtayo kami ng tunay na pamilya na nakabatay sa pag-ibig kaysa sa pagsubok mabuhay. Naging mahusay ang kambal sa paaralan, nakipagkaibigan, at natuklasan nila
ang kanilang mga hilig. Si Sofia sa pagpipinta, si Isabela sa musika. Lumaki sila bilang mga kumpiyansang, mababait na dalaga na naaalala ang kanilang nakaraan, ngunit hindi hinubog ng ito. Si Dante, na paminsan-minsan ko pa ring iniisip sa kanyang tunay na pangalan, ay nakahanap ng kapayapaan sa tahimik na buhay. Siya ang naging coach ng soccer team ng Kambal, nagboluntaryo sa lokal na community center at nakilala bilang isang debotong ama at asawa sa halip na isang kinatatakutang kriminal. Nawala ang mga bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang malamig na distansya sa kanyang mga mata ay napalitan ng init. Nakabuo kami ng isang magandang bagay mula sa abo ng kanyang lumang buhay, isang bagay na karapat-dapat protektahan, pahalagahan, at sulit ang mga sakripisyong ginawa namin para makamit ito. Sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal, dinala ako ni Dante sa tabing dagat nang papalubog ang araw. Nasa bahay ng kaibigan ng Kambal, kaya bihira kaming nagkaroon ng oras na mag-isa. Naglakad kami sa tabing dagat na magkahawak kamay, ang mga paa naming lumulubog sa basa-basang buhangin. Nagsisisi ka ba? Bigla niyang tanong. Sa pag-iwan sa dating buhay sa pera sa karangyaan, hindi kahit minsan. Nilagom ko ang kanyang kamay. Ikaw? Pinagsisisihan ko ang taong kinailangan kong maging para kitain ang perang yon, pero ang iwan iyon at maging ganito. Itinuro niya ang payak na buhay na aming binuo. Pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pangalawa lang sa pagkuha ng isang pulubi at desperadong yaya na naging kaligtasan ko. Tumawa ako, sumandal sa kanya. Hindi ako ang kaligtasan mo, tinulungan nating makaligtas ang isa't isa. Baka tama ka. Tumigil siya, humarap sa akin habang pinipinta ng araw ang langit sa mga kulay kahil at rosas. Mahal kita, Emma Sullivan, higit pa sa pagmamahal ko sa iyo bilang Emma Salvatore. Dahil ngayon, mahal kita hindi bilang isang taong kailangang protektahan o pag-aari, kundi bilang aking kapantay, aking kapareha, aking pinili araw-araw. Mahal din kita. Pareho nating bersyon, ang lalaking dati kang tao at ang lalaking naging ikaw ngayon. Naghalikan kami habang papalubog ang araw. Dalawang nakaligtas na nakalabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Dalawang taong wasak na nagpagaling sa isa't isa. Dalawang kaluluwa na natuklasan na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay karapat-dapat sa anumang sakripisyo. Sa likuran namin, sa aming payak na bahay na puno ng tawa at init ng pamilya, naghihintay ang aming mga anak na babae. Ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming masayang pagtatapos ay hindi nakamit sa pamamagitan ng mahiwagang engkwento, kundi sa pamamagitan ng tapang, sakripisyo at matatag na paniniwala na ang mga tao ay maaaring magbago. At habang naglalakad kami pabalik sa bahay patungo sa buhay na sama-sama naming binuo, alam ko nang may buong katiyakan na sulit ang bawat sandali ng takot, bawat sakripisyo, bawat panganib, dahil nahanap ko ang aking tahanan hindi sa isang lugar, kundi sa lalaking nasa tabi ko at sa pamilyang aming binuo. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang imperyo. Ang kwento ng boss ng mafia at ng yaya na nagbago sa lahat ay umikot ng buo. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa pag-survive tungo sa buhay, mula sa pagkasira tungo sa pagkakumpleto.